Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Balikan natin ang hula ni Madam Vertudes kay Senadora Ay Marcos, ang katangian sa isang Ime Marcos, ayon sa tarot card reading ni Madam Vertudes. Tignan natin yung 3 cards, Amy Marcos. Tatlong enerhiya. Dalawa na bunot to. Ayan. 1, 2, 3. Naging 4 kasi dalawa yung sumama. So, tignan natin. Ang enerhiya nangingibabaw kay Miss Amy Marcos. Tinamaan ng tore ni Miss Amy Marcos. Kaya kumbaga, para siyang sinukluban ng langit at lupa. At may mga maraming pagsubok sa kanyang hinaharap ngayon. At pagbagsak ng palasyo o tore. At kaguluhan sa palasyo. Kaguluhan sa tore. At kaguluhan ng mga tao sa tore. Or sa palasyo, sa Malacanang. Sa Malacanang. At saka maraming tao ang nakakawatak-watak, nagkakamalikan blue and red, ang color na maaaring masyadong madilim. So, ang sistema ng background ni Miss Amy is in magulo. Ayun yung kanyang hinaharap, energy. Sobrang dami niyang iniisip. So, stress siya sa mga nangyayari sa palasyo. Ayan, sa palasyo, no? At ang mga tauhan ay mga nagbagsakan na at patuloy na babagsak at magpapatuloy pang babagsak ang mga tao sa palasyo. Ibig sabihin yan, maraming mga problema, mga trahedya, parang strategy ito. So, yan, kaguluhan, tatamaan na ang palasyo dahil sinasabi dito na sobrang gulo na, sobrang itim na ng background. Ibig sabihin, black, no? Kaya lalabas yung mga salitang black at saka yung mga brown or itim. No, ibig sabihin yan, sobrang dilim na. Kaya kinakapanan ni Miss Marcos, Amy Marcos yung mga background niya, no? Sobrang kaguluhan sa ang hinaharap niya sa palasyo. Mga tao sa palasyo, mga kaaway sa palasyo, mga pagsubok sa kanya. No? Mabilis ang career kay Miss Amy Marcos, hindi siya dapat ma-distract, kaya tuloy-tuloy lang ang kanya na para maabot niya yung finish line. So, ayaw niya magpa-distract, di siya pwede ma-distract kasi ang enerhiya nito ay straightforward. So, yung enerhiya niya is mabilis o malakas papatungo sa finish line, tinatawag natin final, final laban niya. So, masyado mabilis ang laban ni Miss Amy Marcos. Yan, maraming nag-judge kay Amy Marcos, kay Miss Amy Marcos kasi maraming tao ang humihingi sa kanya rin ng tulong at tunay na kasagutan sa mga ginagawa niya. Pero malaki ang maitutulong ni Miss Amy Marcos sa mga tao sapagkat ang enerhiya ng kanyang binibigay ay may katotohanan. Kaya malaki ang maitutulong sa mga kaso-kaso ni PRRD, ni Miss Amy Marcos. Yan. Kahit ginajudge siya ng mga tao, gumagawa pa rin siya ng mabuti at kabutihan sapagkat siya ay nasa independent. Umiikot yung wheels ni Miss Amy Marcos sa mga pag-aaral, mga filings, mga documents, mga papers, whatever na pag-aaral, pagsusuri, pananaliksik, at saka cases, yan, mga filings yan. So maraming mga investigation at maraming mga pag-aaral at dapat aralin ang kanyang ginagawa sapagkat umiikot ang wheels niya sa mga sa apat na klase ng person o apat na sulok ng pag-aaral, na malalim na pag-aaral. So yan, ang wheels niya ay ang kapalaran niya ay umiikot sa mga filings, sa mga documents, yan. Basta andyan na yan lahat sa pag-aaral. Kailangan niya ng harapin ang mga dapat harapin at pagpatuloy yung kanyang mga pinaglalaban. So siya ay isang independent at nagbabalanse sa mga kaguluhan sa ating bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Dahil diyan ay ibibigay niya yung mga best niya. Dahil dito ay kakalkalin at saka susuriin niya yung mga natatagong mga dapat ilabas ng mga katotohanan. So ayan.
Ayan ang mga enerhiya niya, ha. So tingnan natin ngayon yung 7 cards ng mga hinaharap niya. Yan, pasensya na at ngayon lang ako nag-upload at alam ko na-miss nyo yung aking ano. At sapagkat ako'y medyo paos kasi kumanta ako sa isang event. At marami akong ginawa. So, ayan. So, ito yung mga nangyayari kay Miss Amy Marcos, no? Sa kanyang hinarap, kalagayan ng paparating. Okay, tatlo silang magkakaibigan magtatagumpay at ikakatagumpay nila yung kanilang mga pinaglalaban. Ibig sabihin nito, ipapanalo o mananalo sila sa mga pinaglalaban nila. Tatlo silang magkakaibigan tunay at sinasabi magkakaroon din sila ng celebration at saka yung pagtitiwang dun sa kanilang pagkapanalo. So, mananalo yung tagumpay ni Miss Amy Marcos sa mga kanyang ginagawa. Kung sakasakali susuportahan siya ng mga taong bayan at naka-independent naman siya at saka okay naman yung kanyang mga sinasabi, no? Sapagkat para sa akin, si Miss Amy Marcos ay isang practical na tao at mabuting tao at bumabalanse palagi sa lahat at saka prangka siya magsalita at dire-diretso, no? Kumbaga, ano siya, lagi lang siyang dumidepensa sa sarili niya at yung kanyang pinaglalaban. Kaya kasama na rin doon yung pangunawa at tiwala natin na dapat ay mag-udyok sa kanya ng pagiging tapat niya sa kanyang trabaho at sa mga taong bayan. No? Tagumpay. Yan, love and care umiiral kay Miss Amy Marcos as of now. No? At maraming lumiligaw sa kanya o tinatawag natin na nakikiusap o makikiusap sa kanya. Ayan. Malapit ang swerte sa kanya at ang for about the financial pero magastos at hahanapin niya yung mga problema sa pera sa mga iniimbestigahan niya at saka mailalabas niya yung katotohanan at siyang nakakaalam ng mga tungkol sa financial. Ayan. Lumalabas pa rin to na merong nakikita niya na may nagkokontrol sa mag-asawa. Hindi ko alam kung ito talaga yung gusto kong sabihin sa inyo na nakikita niya na may nagkokontrol ng mga demonyo o kademonyuhan sa dalawang mag-asawa na si Lisa Marcos tsaka Elisa Marcos at si President Bongbong Marcos, no? At dito sinasabi ay nasa di magandang mga negatibo ang kalagayan ng mag-asawa. Ito. Ayan, medyo nakahang o nakabaligtad ang utak ni Miss Amy Marcos kasi dito sinasabi dito na nawawalan siya ng pag-asa, nakakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa sa mga nangyayari sa kanya o sa mga hinaharap niya on the future din na kahinat na niya. Subalit ginagawa niya ang lahat at nais niyang patunayan na mali sila sa kanilang mga inakala o yung mga taong nanghusga sa kanya. Ayan, marami siyang pinanghihinayangan sa lahat, no? Nagto-throwback yung mga ibang mga pinagdadaanan nila. Ang dami niyang malayo nang narating niya sa mga bagay-bagay na nagkakaroon siya ng pagsisilbi sa taong bayan. Kumbaga, ngayon sa tagal niya na naninilbi or naglilingkod sa taong bayan at sa gobyerno ay ngayon niya nasasaksihan yung mga inaharap ng kanyang kapatid sa pinanghihinayangan niya. Ayan, siya po ay nahihirapan, si Miss Amy Marcos magbalanse sa dalawang panig o kaya sa kaniyang mga pinagpupukusan, no? Kawalan ng balancing, no? Kaya patuloy pa rin siya nagbabalancing sa dalawang panig dahil kakaroon sila. Actually kasi maganda naman ang ginagawa ni Miss Amy Marcos dahil para sa akin, no, hindi naman ako wala naman akong kinikilingan sa lahat kundi tinitingnan ko yung attitude ng tao, no? So nakikita ko naman kay Miss Amy Marcos ay dala lang talaga ng
problema sa kapatid niya. Actually, parang half kapatid niya lang naman yun, o tinatawag natin na kapatid sa ama ba, kung ganun, or sa ina. And then, syempre, iba pa rin yung character niya at attitude niya bilang isang nakatatandang ate o kapatid. Kaya, bumabalanse siya sa mga nangyayari sa kanyang hinaharap sa pamilya niya or sa kanyang kapatid, no? Dahil sa pagkakadawit ng kanilang mga isang ipilito lang. So, meron tayong 5 katanungan na maaari nating sagutin. Alam niyo, naguguluhan ako kasi sa mga ang gulo-gulo. Kaya ayoko muna talaga sa totoo lang bigay sa inyo ng tarot reading sapagkat wala nang masasabi sa inyo sa tarot na kagulan. Ako, ambition ko nitong itong second quarter, sinabi ko naman sa inyo na ang mga nagaganap ngayon 2025 year of the snake at second quarter ay pagpapalit ng mga object, o kaya sinasabi ko naman sa inyo na huwag kayong magugulat sa mga nagiging karakter ng mga attitude ng tao or ng itsura ng tao or ng ginagawa ng mga tao sapagkat lahat yan nag-change object at nagbabago-bago yung kanilang mga isip, bumabaligtad at gumagapang at nag-iiba-iba sila ng anyo at lalo na dyan sa about the politics kasi madugong labanan yung politics na yan ngayon sobrang gulo, sobrang matindi yung Marcos BS Duterte, yan ang nagkakaroon ng malaking issue. So ayan. Unang tanong. Ano ang totoong pagkatao ni Miss Amy Marcos sa ipinakikita sa taong bayan? Ayan, no? Pagtatrabaho, paglilingkod, siya ay may 2 kulay, no? Black and white. Yan, ayun na po mag-isip ko ano ibig sabihin yan. May 2 kulay ang pagkatao ni Miss Amy Marcos, black and white. Yan. Kaya malalaman nyo yung black and white na yan kay Miss Amy Marcos. Yun na lang po masasabi ko. Positive, negative din. At black and white. Pero the number of 7 is hope. Ibig sabihin, nakukuha niya rin lahat ng gusto niya at naipapanalo niya naman ang lahat ng kanyang gustong ipanalo. Kaya black and white din sila kasi si Miss Amy Marcos kasi nakikita ko na para silang ang pagkatao niya ay black and white at hindi naman ako against sa kanya dahil maganda yung kulay na ginagawa niyang black and white dahil isang mabuti, isang puti, isang itim, ngunit ang puti ay may kabutihan at ang black ay tapang. Ayan, tapang yun ha. Kaya, ayan po, ang pagkatao niya po ay kundi tumutok lang sa kanyang mga ginagawang trabaho. No? Okay. Totoo ba lahat ang mga sinasabi ni Miss Amy Marcos? So, tingnan natin. Yes. Meron sa kanyang nananakot na lalaki. No? Hindi na nasa position din. Totoo lahat ang mga sinasabi ni Miss Amy Marcos, ngunit meron siyang mga sikreto na hindi niya masabi-sabi dahil may mga nananakot sa kanyang hindi lang isang lalaki, 2 lalaki, 3 lalaki. Ibig sabihin yan, mga lalaki na nambablackmail sa kanya, nananakot, humaharang o gumagawa ng mga di magandang strategy sa kanya. Mga lalaki, hindi lang isa. Kaya kasi totoo lahat ng mga sinasabi niya, kaya nagagalit sa kanya yung lalaki na to.
no, na nakaupo sa posisyon at King of Swords merong masamang balak sa kanya. Kaya Miss Amy Marcos, ingat po kayo sa mga sinasabi nyo or sa mga kinakalaban nyo. Mag-iingat kayo palagi dahil hindi natin alam or ano man ang mangyayari doon sa inyong mga pagtatalo-talo o hinaharap na kaso-kaso. Yan, dyan sa pag-iimbestiga nyo. At maraming salamat sa pagtulong at suporta sa mga taong bayan na iniimbestigahan nyo ang mga dapat imbestigahan at ilabas ang katotohanan, no? Sa pagkataong bayan pa rin ang dapat masunod, ang mga Pilipino, ang mga taong mamamayang Pilipino sa pagkakaayos ng ating Pilipinas, no? Bansang Pilipinas. Mananalo ba si Miss Amy Marcos sa kanyang career ngayon or sa kanyang pagtakbo? Okay, tingnan natin kung mananalo ba siya. Number of 5, no? 50-50, pwedeng manalo agad siya. Kaya lang meron kasi siyang parang mangyayari paglipat sa malaking bahay. Ibig sabihin, maaari din siyang manalo o matalo, pero parang maaari din siyang masalba. Mananalo siya or makakalipat siya ng posisyon, ayan, o maaari paglipat or haharap siya sa hindi niya problema, no? Haharap siya sa isang problema na hindi naman niya problema, maaari problema ng kapatid niya. Dahil dito pati kasi nahihirapan siya dahil magkakaroon ng problema sa health yung si Pangulong Bongbong Marcos dahil pahina rin ang pahina ang kanyang health, no? At ang hakbang o kaya yung takbo ng career niya, no? Kaya maharap din si Miss Amy Marcos sa mga problema ng kapatid niya, no? At tinatanong natin kung mananalo siya 50-50, no? Pero may chance siyang manalo sa pagtakbo niya, no? Dahil mayroon number of 5 para sa kanya na kakalipat siya sa biglaan sa posisyon. Ayan, hindi ko alam kung posisyon niya o direksyon ng posisyon niya o desisyon niya o pag-alis o parang parang si Miss Amy Marcos merong magaganap na biglaang paglipat. Ayan, paglipat. Ayan, yung biglaang paglipat. Ayan, about the paglipat. Ayan, change object talaga. Ayan. Okay, may 2 cards na lang tayo. Mapapauwi ba ni Miss Amy Marcos si President Duterte? Ayan, tingnan natin. Justice. Ayan. Mabibigyan niya ng hustisya kung susuportahan siya ng mga mamayang Pilipino o taong bayan at ang hustisya ay makamtan niya. So, mabibigyan ng hustisya. Tinatanong natin kung mapapauwi ba niya. Yes, kung gugustuhin, mapapauwi talaga si PRRD. At sa ngalan o sa paraan ng hustisya or justice system. Kasi nasa kay Miss Amy Marcos yung justice system na para mas mapadali mapauwi si PRRD, no? Kaya mapapauwi niya kapag